Kay tagal na akong dumadalangin kung kailan pa. Hello mga ka-idol! So mayroon na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. So itong kanta na to is naturo ko na pero strumming version naman yon. So itong kanta na ituturo ko ngayon, ng title nito ay yung Ikaw ang Sagot by Tom Rodriguez na reggae version. Okay? So reggae version tong ituturo natin. Okay? Kung gusto nyo ng strumming version, hanapin nyo na lang din sa mga video natin kasi meron tayo nitong tutorial na strumming. Okay? So dito muna tayo sa kanyang reggae pattern. Okay, yung reggae pattern natin, no, is ganito lang. Pag magbe-bass kayo, isasama nyo yung string. Okay? So kahit itong 6 lang or mas maganda kung dalawa to. Okay? Nakadepende na lang sa inyo. So ganito siya, bass nakasama yung string. Ganon. Okay, bass nakasama yung string. Ganon. Tapos strum pababa. Tapos tatap nyo yung string. Tapos i-strum ulit kayo pababa. Okay? So, ganun yung strumming pattern natin. Okay? So, ganun siya, no? 2 times yung gagawin kada chords. Okay? 2 beses yung gagawin yung reggae pattern natin na yan. Okay? So, ganito siya. Lagyan ko lang ng chords, no? Ganito siya. Bass, strum down, tap sa string, tapos strum down ulit. Tapos, isa pa. Tsaka na kayo lilipat. Okay? So, ulitin ko. Ganito siya. Isa pa. Tsaka na kayo lilipat. Okay? So, maliwanag tayo dyan, no? Pag yung chords naman is nasa loob ng open-close parenthesis, isang beses nyo lang gagawin yung reggae pattern natin. Isang beses lang. So, ganito lang siya kapag may open-close parenthesis yung chords. Lilipat na. Okay? Ulitin ko. Lilipat na. Okay? Pag may open-close parenthesis yung chords, isang beses nyo lang gagawin yung reggae pattern natin na yan. Okay? Pag wala, 2 beses. Okay? So, malinaw tayo, no? So, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse natin dito mga ka-idol is G. So, gagawin natin siyang bar chords, no? Kasi reggae yung ating ituturo. Ayan. So, yung G sa 3rd fret na kabar, 1, 2, 3. Ayan, sa 3rd fret na kabar siyang ganyan. Sa 4th naman ay 3rd string. Okay? Sa 5th ay 4th string tsaka 3rd string. Okay? Ganyan yung itsura niya. Ayan yung G. Sunod is D. So, yung D ito siya. So, yung D sa 5th fret nakabar. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Sa 5th fret siya nakabar. Ayan. Dito naman sa 7. Sa 7th fret ay 2nd string. 3rd tsaka 4th string lang. Okay, tandaan nyo yung mga ka-idol para hindi tayo magdoble-doble, no? Ayan, D. Pagkatapos niyan is E minor. So, yung E minor, dito natin siya kukunin. Ayan. Sa 7th fret na nakabar. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7th fret nakabar. Ayan. Sa 8 naman ay 2nd string. Sa 8th fret, 2nd string. Sa 9th fret ay 4th string tsaka 3rd string lang. Okay? Ayan yung E minor natin. Tapos, pupunta kayo ng C. So, yung C, nasa 3rd fret nakabar, 1, 2, 3, ayan, nakabar siya dyan. Sa 5th fret naman ay 2nd, 3rd, tsaka 4th string lang ipitin niya. Okay? So, ganito, depende na lang sa inyo, no? Ako kasi ganito ako nasanay mag-ipit, no? Ayan. C. Pagkatapos niyan, pupunta na kayo ng A minor na nasa loob na ng open-close parenthesis. Okay? Yung A minor is ito siya. Sa 5th fret nakabar, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5th fret nakabar, ayan. Sa 7th fret ay 5th string tsaka 4th string lang. Ayan yung A minor, ayan, na nasa loob ng open-close parenthesis. Tapos D na nasa loob. So, hindi ko na ituturo yung mga naturo na natin, no? Tandaan nyo na lang mga ka-idol, no? Ayan, D na nasa loob. Tapos, pupunta kayo ng G ulit na nasa loob ng open-close parenthesis. Tapos, pupunta naman kayo ng E minor na nasa loob pa rin. Tapos, pupunta kayo ng A minor ulit, pero wala ng open-close parenthesis. Okay? Tapos, pupunta ulit kayo ng D na wala ng open-close parenthesis. Okay? So, ulitin ko lang mga ka-idol, ha. Yung chords na nasa loob ng open-close parenthesis, isang beses nyo lang gagawin yung reggae pattern natin. Okay? Pag wala, 2 beses. Okay? So, malinaw tayo dyan, no? May tip pala ako mga ka-idol. Kung magre-reggae kayo,
lagyan nyo nito, ito, para maganda yung tunog niya, no? So, yun lang. So, sasampulan ko, 2 times nyo palang gagawin yung lahat ng chords na yan. 2 times nyo gagawin yung buong chords na yan. Okay? So, ganito siya kapag kinantahan. So, babagaran lang natin, no, para mas maintindihan nyo. So, ganito siya kapag kinantahan. Kay tagal nang akong dumadalangin, kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin, at sa habang buhay ay aking ibigin. Isa pa, nang mamasdan ka ay may ibang nadama, na buhay muli ang isang pag-asa, nasabing ikaw at wala ng iba ba ang hinihintay kong makita. Chorus, ikaw ang sagot sa mga... So, papasok na yung kanyang chorus. Okay? So, proceed na tayo doon sa kanyang chorus. So, yung chorus niya rito mga ka-idol is G. Ayan, hindi na natin iisa-isahin yung string, no? Kasi naisa-isa na natin kanina. Ayan, G, D, E minor, tapos itong isang merong B minor. So, yung B minor, ayan, di ba naka-E minor kayo? Huwag nyo na tong tanggalin sa 7th fret, okay? Bali, yung iipitin nyo naman dito sa 9th fret ay ito na lang, 5th string tsaka 4th string. Ayan yung B minor na gagamitin natin, okay? B minor, ayan. Pagkatapos, pupunta kayo ng C na nasa loob ng open close parenthesis, D na nasa loob ng open, G na nasa loob pa rin, tapos E minor na nasa loob, tapos babalik kayo ng C na walang open close parenthesis na, okay? Pagkatapos nyan, pupunta ulit kayo ng A minor na nasa loob na ng open close parenthesis, D na nasa loob ulit, tapos G na walang open close parenthesis na. Okay? So, malinaw tayo dyan sa chorus, no? So, sasampulan ko na lang yung kanyang chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. Okay? So, ganito naman siya tugtugin sa chorus. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing, di tagal naghintay at ngayon dumating, di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Tapos, babalik na naman kayo sa kanyang verse. Okay? Babalik na naman kayo sa verse. Tapos, chorus. Pagkatapos ng chorus, papasok yung kanyang bridge. Okay? Doon sa part na, sa'yo ko lang nadama. Papasok yung kanyang bridge na yan. Okay? So, ulitin ko, sa pangalawang chorus, tsaka papasok yung bridge. Okay? So, proceed na tayo doon sa kanyang bridge. So, yung bridge niya rito is F na nasa loob ng open close parenthesis. Okay, yung F na gagamitin natin is yung normal na F. Okay, nakabar sa 1st fret, sa 2nd fret 3rd string, sa 3rd fret 5th string, tsaka 4th string lang. Okay, ayan yung F na nasa loob ng open close parenthesis, C na nasa loob rin, tapos pupunta kayo ng G na walang open close parenthesis na. Okay, yung tatlong chords na yan, 2 times nyo gagawin. Okay? Pag nagawa nyo ng 2 times, pupunta kayo ng A minor na nasa loob ng open close parenthesis, D na nasa loob, G na nasa loob, E minor na nasa loob, tapos C na nasa loob, tapos A minor na nasa loob, tapos D na wala ng open close parenthesis. Okay? So, malinaw tayo dyan sa bridge, no? So, sasampulan ko na lang yung kanyang bridge para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, ganito naman siya sa bridge. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda, bubusugin ka ng pagmamahal, ang hanap ko ay ikaw sagot. Chorus ulit. Sagot sa mga dalangin, dinig ng langit
So, papasok na naman yung chorus. Okay? Pagkatapos ng bridge, papasok ulit yung chorus. So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo itong tutorial natin, no? At good luck sa bago nyong matututunan.